una sa lahat mga tropa, maraming salamat sa mga lahat ng nakakaintindi ng mga subscribers natin sa pagpapaliwanag ko or pagkukompare ko ng mga printer na pwede ninyong gamitin sa printing business. At eto nga, merong nag-comment na naman sa atin. Shoutout natin si Macandido21. Sabi niya dito, hi po, new subscribers daw siya and very informative daw talaga lahat ng mga sinasabi ko at on point. Lagi kong sinasabi sa inyo, lahat ng mga binabanggit ko dito ay base sa experience ko at sa aking pagkakaintindi. Kung meron man akong maling naipaliwanag sa inyo, i-comment nyo na lang yung correction dyan para kahit papano meron tayong sharing mga tropa. Syempre mako-correct nyo rin ako. Pero anyway, eto nga yung sabi niya or yung katanungan niya. Question daw niya, bibili pa lang daw siya ng printer Epson 3250 or Epson 4260 yung pinag-iisipan niya mga tropa. And sabi pa niya dito, kung hindi daw siya magko-convert into pigment ink, gusto kong gamitin for photo printing business like photo album and recommendation po na paper na pwedeng gamitin na waterproof na mga tropa. So uunahin na lang muna natin yung tungkol dun sa pagko-compare ng printer na to 3250 at etong 4260. And when it comes naman sa recommendation paper, meron na tayong specific na topic dyan. Panoorin nyo na lang yung vlogs natin, i-browse nyo na lang yung mga previous kong upload. Anyway, eto nga muna no, meron muna ako sa inyong ipapakita na itsura ng printer. Eto yung Epson 3250. And sa katunayan, medyo may katagalan na etong model na to or etong design na to. And meron ng mga bagong generation na printer, etong si Epson printer. So ayan, nakita nyo naman, ganyan yung itsura ng Epson 3250. And eto, ipapakita ko sa inyo, ganito naman yung itsura ng latest na model or generation ng Epson 4360. Kasi yung Epson 4260 na binabanggit ng tropa natin na-phase out na. And babanggitin ko din sa inyo kung ano yung kadahilanan na sa tingin ko ayun yung nangyari sa kanya. So play muna natin to. Talagang totally ni-redesign yung itsura ng Epson 350 na ipinakita ko sa inyo ng una. Ayan, ganyan na yung itsura niya. Kumbaga parang pinalitan ng lalagyanan or yung parang pinaka-casing niya. Ibang-iba na halos, no? Pero yung sa loob, andun pa rin talaga yung unang generation and syempre merong mga improvement din niya na ginawa na isi-share ko sa inyo sa pagpapatuloy ng video natin na to. So eto, ipapakita ko rin sa inyo dito yung printing speed nung 3250 or yung etong printer natin na 5290. Pare-pares lang ng speed yan mga tropa, sa totoo lang. Kaya pwede natin gawing reference as actual printing etong Epson 5290 ko na content kasi parehas lang yung printer na 3250 at 5290 when it comes sa printing speed. So play natin to ng saglit. Ganyan kabilis mag-print na ang standard settings etong 5290. And halos parehas lang din yan, as in parehas nga lang din talaga totally yung 3250 nga when it comes sa printing speed. So ayan, meron na kayo na idea sa printer na to. And next naman natin, eto na yung printing speed ng 4360. And yung mga clips na napapanood nyo, nakikihiram lang din tayo sa mga vlogs dito sa YouTube. And eto mga tropa, no, ipapakita niya dito yung printing speed. Ayan, and sa totoo lang mga tropa, honestly, mabilis siya. Sa totoo lang talaga, mabilis siya kung i-compare mo dun sa unang clips natin. Medyo kung hindi nyo na ipag-compare dito sa mga clips natin, and sa tingin ko naman naniniwala kayo sa akin, ako na magsasabi, mabilis mag-print etong 4360 na model na to. So ganyan siya kabilis mga tropa. So next naman natin, dito na tayo magtutungo sa presyo. So unang-una, etong 3250, meron siyang Wi-Fi capabilities. So kung cellphone lang yung gamit mo, makakapag-print ka na using 3250 na printer. Yung presyo niya, so makikita natin dito sa screen natin, 10,000 to 11,000. Pero kung gusto nyong mag-avail ng voucher,
nagbibigay ako ng YouTube voucher dahil in partnership tayo or affiliate ako ng YouTube. Magkakaroon kayo ng discount na 2,000 up to 4,000 depende sa product. So i-message nyo lang ako kung gusto nyo ng voucher mga tropa. So eto kung bibilihin ninyo sa mga link na nakalagay dyan sa description natin or sa mga nagpa-pop up dyan, mabibili nyo to around 9,000 or 10,000 mga ganyan. Maliles yan ng mga 1,500 or 1,200 or 1,000 yung pinaka-eksakto na pwede ninyong males sa Epson 3250. So ganyan yung presyuhan niya. So eto naman, duplex or yung Epson 4260 na binabanggit ng tropa natin na nag-comment, halaga niya ay 14,000 something. Diba? Syempre kung magkakaroon kayo ng discount, pwede nyo itong mabili ng let's say 13,000, mga ganyan. And eto no, 14,000 niya, syempre kapag sa Lazada, usually maliles din yan ng mga 1K. 4260. Pero eto, medyo pinace out na to, umakakabili kayo, paloorin nyo pa yung video natin na to para mas maliwanagan kayo kung etong printer yung bibilihin nga ninyo. Or eto yung bibilihin ninyo, yung 4360 na model. Na halos same price lang siya ng 4260 and 4360, pares na pares siya ng presyuhan mga tropa sa merkado. Pero syempre kapag sa online kayo makakabili, medyo may mga dagdag dyan. And kung makakabili naman kayo ng babanggitin kong presyo sa mga malls, make sure mas maigi na doon na lang kayo bumili kaysa sa online. Pero kung tinatamad kayo magpunta sa mall para i-deliver na lang sa inyo, mas maganda pa rin talaga sa online. And make sure lang maagamit kayo ng voucher na manggagaling sa akin kasi less 2,000 up to 4,000 yon. So, eto na nga tayo sa pagpapaliwanag. Ipapakita ko sa inyo yung specs muna kung bakit sinasabi ko na bakit nangyari na na-phase out agad etong 4260 na printer. Mga tropa kasi, to tell you honestly, etong 3250 na printer, halos walang pinagkaiba yan sa specs dito sa 4260 when it comes sa printing output, sa speed, di ba? Walang pinagkaiba. Sa copy or yung pagsiserox yung output, walang pinagkaiba. Ano nga lang ang pinagkaiba nito? Ang Epson 4260, gumagamit na siya ng Epson 001 na model na ink. So yung kulay black nun ay pigment ink na. So yung the rest, dye ink, yung colored, yung CMY colored, dye ink pa rin yun. Pero ang kinagandahan, ang ginagamit na itong 4260, pigment ink na yung kanyang black. And malaki. Kung makikita nyo, yung pinakalalagyanan niya dito, mas malaki na kung ikukumpara dito. Ayun lang yung halos na pinagkaiba niya. When it comes sa speed mga tropa, wala as in. So eto no, papakita ko sa inyo dito sa specs nila. And kung para makasure kayo, bisitahin nyo na lang yung mismong Epson website. So dito hanapin lang natin, no? Medyo nawala. Eto, printing speed. Kapag ka naka-drop settings, 33 ppm. And kapag yung standard, 10 IPM. Ayan, and bago maapag-print ng unang-unang print niya, kapag binuhay nyo or unang-unang print ng printer na to, aabutin muna ng 10 to 16 seconds mga tropa bago lumabas yung pinakaunang print, and doon nalalabas yung syempre yung unang output niya. Ayan, so 10, and kapag colored 5. Ito yung Epson 3250. When it comes naman dito sa 4260, kaya sinasabi ko kung bakit pinace out to, kasi pares na parehas eh. Walang pinagkaiba. And syempre ikaw as mamimili kagaya ko na alam mo yun, pinagko-compare, bakit pa ako bibili ng upgrade or mas mahal na version? Pero same lang din naman yung specs, 'di ba? And ang pinagkaiba lang din yung printer head technology na ginagamit dito sa 4260. Oo nga, bago nga yung printer technology or yung printer head mo, when it comes naman sa resolution, doon na lang ako sa mas mura, 'di ba? 10,000 lang. Bakit ako gagastos ng 14,000? Same lang ng speed. Ayan oh. 10 and 5 mga tropa, 'di ba? Kaya pinace out to, sa tingin ko ayun yung dahilan. And sa photocopy, parehas lang din sila ng speed. Ayan oh, 7. And syempre, kung gusto niyo na medyo bago yung looks, 'di ba? Ito yung bilihin nyo, kaso nga lang pinace out na to. So ang bago niya ng generation or yung mas enhanced na mga tropa, eto na, welcome port 360. So bakit ko nasabi na eto na yung enhanced niya? Kasi medyo bumilis talaga siya, napanood naman natin
dun sa unang clips na ipinakita ko sa inyo. Ayan o, dito medyo i-play natin ng ulit. Ayan o, ganyan siya kabilis. Ayan, di ba? Kasi, bakit ko nasabi na mabilis? Dito sa specs niya sa internet, meron na siyang 15 IPM. Kung hindi ako nagkakamali mga tropa, ito hanapin lang natin dito. Ito no, yung printing speed niya, so same pa rin kapag ka naka-drop settings, 33 and 20. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, up to 15 IPM. 'Di ba? Or image per minute kung hindi ako nagkakamali. And kapag colored, medyo mabilis na rin. Dating 5, naging 8 na. So yung dating 10, naging 15 na. Napakalaking adjustment yan kahit papano. Nakita nyo naman dun sa printing speed mga tropa. Ayan o. Ganyan na siya kabilis. Ayan o, kung ipi-play nyo ulit, nagpiprint siya ng text lang. And dito sa aking video, eto yung 5290 ko na same specs lang ng 3250 when it comes sa speed. So, play natin to. Tignan nyo yung standard settings mga tropa. Ayan, ganyan. Diba? Ganyan yung pinaka-speed niya. Diba? May mga interruption ng konti eh. Dun sa port 360, halos tuloy-tuloy siya eh. Kasi nga 15 IPM na siya. Yun yung kinagandahan netong port 360. So, ano yung verdict natin dito mga tropa? Ako, kung ngayon pa lang ako magsisimula and syempre meron na akong budget, ang bibilihin ko na etong Epson Port 360. And panoorin nyo pa rin kung ano yung pagpapatuloy natin dito. And ang presyo lang niya sa merkado, ang SRP niya, 12,870. Kung ganito yung makikita ninyo sa mall, bilihin na ninyo. Pero kung sa online, make sure na ganitong eksakto yung mabibili ninyo. Huwag kayong bibili ng mga 14,000 kagaya ng mga ganyan. And kung bibili kayo ng mga 14,000, make sure na kagamit kayo ng voucher. And kaya rin naman tinataasan to ng mga nasa online. Syempre may mga miscellaneous silang binabayaran dyan. May mga kinakaltas yung Shopee. Kaya make sure makakagamit kayo ng voucher. Sabihin na natin, mababawasan to ng 1,000 or 1,500. Magiging 13,000 na lang. So, pasok pa rin dun sa SRP ng pinaka-printer na Port 360. And syempre, sa tingin ko naman, hindi rin lugi yung online store sa Shopee na yon kung sino man yung mga nagbibenta ng mga Poncio Pilato na yan. So, ayun yung kinagandahan yan. And etong Port 360, Epson 001 na rin yung ink na ginagamit niya. Pigment ink yung black and dye ink yung the rest. Meron siyang combination, no? Pigment and dye ink. And syempre kapag magpiprint ka ng documents, hindi ka naman problema kapag nabasa, hindi na yan magi-smudge kahit mapatakan ng tubig. Ayan yung problema usually ng mga dye ink. Kapag ka nagpapaprint sila ng mga, sabihin natin, mga test paper, kapag nabasa, kumakalat yung ink. Sa pigment, hindi kumakalat yung ink once na mabasa. So ayun lang yung nakikita akong kinagandahan na itong Port 360 na newer generation na printer. Mas bumili siya sa mga nag-iisip na ang bagal mag-print, ang bagal mag-xerox. Eto na lang yung bilihin ninyo. Papasok na kasi tayo sa new generation. Kailangan na nating tanggapin etong pagbabago neto ni Epson. So ano pa ba nga yung mga pagbabago na sinasabi ko? Mamaya mga tropa, antayin nyo lang, ipapaliwanag ko sa inyo, no? So tingin-tingin pa tayo dito when it comes sa scan. Halos parehas lang din ang output. And yun nga lang, when it comes sa Port 360 na printer, eto siguro yung ginawa nilang way around. Medyo binabaan nila ng maximum printing resolution kasi 4.8 by 1.2 dpi na lang yung total maximum resolution nila kung ikukumpara natin dun sa dati na around 5,000 something. Siguro ayun yung way around na ginawa nila para ma-maintain nila yung speed na up to 15 IPM. So ito ipapakita ko sa inyo dito yung specs nila dito dun sa Port 260. Ayan o, maximum print resolution 5760 dpi by 1440 and same lang yan mga tropa dito sa pinaka 3250 na tig 10,000 halos. Ayan o. So ayun siguro yung ginawa nilang way around para nga ma-reach nila yung IPM na 15. Binawasan nila yung maximum resolution. Kaya kahit papano, hindi naman halata yan yung pagbaba ng resolution na yan sa mga mata natin. Lalong-lalo na kung hindi ka naman masyado, alam mo yun yung mata mo, hindi siya, wala kang kakayahan na ma-distinguish talaga
Sa totoo nga, no, yung Epson 121, medyo ang labo doon mga tropa, pero kapag ka nakita mo na ng aktual, parang halos walang pinagkaiba sa mga printer na ganito kapag pinagtapat-tapat mo mga tropa. So ayun lang, para sa akin yung ginawa nilang pagbawas dun sa printing resolution or yung output okay yon, kasi kung todo-todo naman tapos ang bagal mag-print, good job yon. Mas maigi na mas mabilis para syempre kung nasa business ka, hindi mag-aantay yung customer mo. And konti lang naman yung nabawas na yon, yung linaw na yon. And sa tingin ko, mas makakalesen sa paggamit ng ink yung mga pagbawas ng maximum resolution. Kasi nga, di ba, nabanggit ko dati, the more na mas malinaw yung output mo, the more na mas maraming ink yung makukonsume. And when it comes sa pag-consume ng ink, eto, no, base sa mga tropa natin na mga nasishare sa mga group and sa mga nagko-comment, yung mga bagong model na printer ni Epson, medyo malalakas mag-consume ng ink. And hindi ko alam mga tropa kasi ayun yung mga karaniwan na sinishare ng mga tropa natin. So, ang mangyayari mga tropa ko, no, eto yung mga malaking pagbabago kapag ka 4360 yung bibilihin ninyo na printer. When it comes kapag nagpiprint kayo, nag-head clean kayo, nagpa-power clean kayo, time to time mapupuno yung pinaka waste ink tank ninyo. So, i-reset nyo yun gamit ang Epson adjustment program kapag 3250 yung pinaka-printer mo. So, papalitan mo lang yung sponge ng Epson 3250 or yung iba, gumagawa ng mga external waste ink tank. Kumbaga, binubutasan nila para merong external hose and naglalagay sila ng external bottle para doon na mapupunta yung mga waste ink. The more na nag-head clean, power clean, and kapag nagpiprint kayo, may mga waste ink na lumalabas doon. So kapag napuno nga yung pinaka settings, i-reset mo siya. Ayan yung nakasanayan natin mga tropa, and papalitan mo lang yung waste ink pad, tigahalagang 100 or 20, papalitan mo lang kapag wala kang external. Sa bagong printer na 4360 or 4260, meron na siyang tinatawag na maintenance box na merong model T04D1. Ayan yung maintenance box niya. 700 yon. So, eto yung tinatawag na additional cost kung nagbi-business ka, 'di ba? Pero may mga way around, i-share ko kasi once na mapuno 'yon, kaka-print, kaka-waste ink, kaka-head clean, papalitan mo lang siya ng bago, or pwede kang bumili ng alternative na tig 300, or kung gusto mong laging original 700. Ano nga ba yung way around na sinasabi ko? I-reset mo na lang siya kung ayaw mo magpalit para makatipid ka. Ito yung kailangan natin i-embrace sa mga newer model neto na printer ni Epson. So, every time na bibili kayo ng mga merong maintenance box, lagi nyo nang isama sa budget ninyo yung pagbili ng cheap resetter. So, kung gagamit ka ng pigment ink, yung original ink mo, ibenta mo siya, tapos yung pinagbentahan mo, ibili mo ng cheap resetter, kagaya na itong tinuturo ko. Ayan o, tatandaan ninyo yung model ha, T04D1. Ayan yung model para sa 4360 na cheap resetter, or pwede kayong magpalit lang ng pinaka-cheap lang mismo, si 50 ata yon, kasi may mga chip yun ipapakita ko sa inyo mamaya as etong mag-proceed tong content natin. So ayan ha, naipaliwanag ko na. Sa Epson 4360, once na mapuno to, papalitan mo siya or bibili ka ng rig or alternative or yung class A na tinatawag or yung third party. Pwede mo rin naman siyang i-reset yung original, bibili ka lang ng cheap resetter. 'Di ba? So, eto yung sinasabi ko sa inyo. Kung ayaw nyong bumili ng cheap resetter, papalitan nyo yung pinaka-cheap na nakalagay dito sa maintenance box. Eto yun, no? Tig 30 nga lang 'di ba? Pero usually 50 or 40 yung presyuhan niyan. Pero gagamit ka pa rin naman ng adjustment program kapag ka sa 4260 and 4360. Kasi ang marireset lang gamit yung resetter, eto, ay yung pinaka main pad counter niya. Hindi niya marireset dun yung ink pad. Yung ink pad counter. Main pad counter lang yung nare-reset nun. So kailangan pa rin neto kaagapay. Pero matagal naman mapuno to Matagal to mapuno itong nasa baba. Ang mabilis lang mapuno itong main pad.
kapag ka nag-head clean, power clean, ayan, parang mga makatatlong power clean ka lang, puno na yan, etong main pad counter. So, when it comes naman sa yield or sa dami ng napiprint, syempre, mas maraming mapiprint yung Epson 001. Kasi di hamak na mas malaki yung bote niya, nakita nyo naman yung pinakatangke ng kulay itim, di ba, netong Epson 4360, kaya di hamak na mas marami siyang mapiprint or yung black yield niya na approximate lang naman to na parang standard printing na text lang yan. So dito wag kayong mag-alala kasi wala naman talagang eksaktong dami na naipiprint yung pinaka isang bote ng mga ink ng Epson 003 man o 001. Depende pa rin yan sa pinaka output or sa design na ipiprint mo, di ba? So ayan, kasi 65 ml lang yung pinaka ink neto yung 003 na nagkakahalaga ng 350. As in yung black, cyan, magenta, 350 ang isa niyan. So when it comes naman sa Epson 001, medyo may kamahalan na siya mga tropa, sa totoo lang. Eto, sa kulay black niya around 600 and ayan yung mga iba pa, ayan 500, 'di ba? Parang 2,000 yung isang set niya. Kasi di hamak na malalaki to eh. Ayun, malaki to kung ikukumpara mo sa 003. And syempre, kahit papaano, etong model na Epson na ink na to, mas enhanced na yan. Etong mga ganito. So, next vlogs natin, etong content na makikita nyo, manghihiram tayo ng clips ulit dito sa content creator na si Bieber the Empresoras. Ewan ko, parang taga Mexico or something, kung taga saan man tong Poncio Pilato na to, no? Nakita ko lang yung disassemble or yung pag-disassemble ng printer na to. So, eto muna, no, verdict. Eto yung pinaka-verdict natin. Ano nga ba yung pipiliin ko kung para sa akin? Ako, mga tropa, binanggit ko na dati na ayoko ng mga bagong design na mga printer na ganito. Kasi may mga maintenance box siya. Sa totoo lang, binanggit ko yun dati. Pero, mga tropa, eto ang pero. Nag-move forward na yung technology. Nag-move forward na kailangan mong sumabay, mga tropa, sa agos ng buhay. So, eto, syempre ang pipiliin ko, 4360 na. Mabilis siyang mag-print, 'di ba? Bagong technology yung printer head niya, mas malaki yung kulay black niya, 'di ba? And pigment ink na yung kulay itim niya. Pero yung dye ink, CMYK, dye ink pa rin yun. Pero para sa akin, eto, kung magpipigment ink din naman kayo ng Hansol, Kuyi, pwede rin naman yan mga tropa. I-convert nyo lang, ibenta nyo yung ink na kasama, and bumili kayo ng chip resetter. So ano nga ba yung ipapapanood ko sa inyo dito sa content na to, no? Eto yung tinatawag na chip. Ayan, papalitan mo to. Pwede mong palitan yan kapag ka napuno na or na-experience mo na hindi nagpiprint yung printer mo kasi meron niyang warning. Kapag ka napuno yung maintenance box mo, kailangan mong palitan or i-reset. So, bakit nga ba ako nag-come up na eto na yung bagong technology? Nakita ko mga tropa, nung binabaklas niyo yung printer na to, nakita ko yung pinaka-damper niya, halos parehas lang ng Epson 5290. Pwede pa rin natin siyang mahigupan. Kapag ka nagkakaroon ng problema, mahihigupan pa rin natin siya. Ayun yung pinaka-ayoko kasi sa mga bago, kagaya ng Epson 8050. Medyo hindi na siya nahihigupan gamit yung syringe once na mawala ng ink yung pinaka-damper niya. So, eto, hanapin ko lang yung part na gusto kong maipakita sa inyo. Eto, dito sa part na to, babaklasin nyo yung pinaka-damper. Ayan o. Ayan, nung binaklas nyo yung damper, nakita ko dito, yung nasa pinakailalim, pwede pang mahigupan gamit yung syringe. Ayan mga tropa, parehas lang. Ayan yung pinaka nasa ilalim. Ito, gusto ko maipakita sa inyo to. Ito, saglit lang ha. Ito kasi yung ayoko sa 8050. Ayan o, ayan o. Ayun, nakita nyo ba? Ipopost ko na lang yung video, wait lang ha. Ayan, yung pinakabutas na yan sa Epson 8050, hindi mo na siya mahihigupan kasi iba yung design niya. Pero itong 4360, parehas pa rin, no? Ayan, no? Pwede mo siyang gamitan pa rin ng syringe once na mawalan ng laman etong damper. Kasi usually time to time may experience mo yon na magkakaroon ng hangin yung damper mo. So, bakit ko nga ba ayaw yung 8050? Kasi hindi siya nahihigupan, iba na yung design niya. Ayan, di ba? So, ayan yung pinaka-verdict ko dito sa Port 360. Kaya ikaw, kung napanood mo tong content natin na to, kung 10,000 pa lang yung pera mo, mag-ipon-ipon ka pa, dagdagan mo lang ng 2,000 para makabili ka na itong Port 360. Ang message ko sa'yo,
makandido. Para sa akin, no, wag ka na mag-atubili pa. 4360 printer na yung bilhin mo kasi as times goes by, papunta na tayo moving forward tayo. Kailangan na nating iwan yung mga lumang printer. Although, magagamit pa rin naman natin yung mga printer na luma, pero syempre, kung ngayon ka pala mag-i-start, bilhin mo na yung kung anong merong newer technology dyan sa market. Para syempre, mabilis kang mag-print, 'di ba? Kung pang-business mo, hindi mag-aantay yung customer mo na usually na pinoproblema kapag ang tagal mag-xerox, ang tagal mag-photocopy, 'di ba? Dahil di hamak na mas mabilis lang mag-photocopy etong 4360. Yun nga lang, hanggang A4 lang yung pinaka-glass bed niya. Eto, no, ipapakita ko sa inyo bago natin tapusin yung content natin. When it comes sa pagka-copy, yung pinaka-speed na itong 4360 ay kung ano yung printing speed nung 3250. 11 IPM sa pagka-copy. 'Di ba? Ang bilis na niyan, mga tropa. And eto, kung i-compare natin sa pagka-copy na itong 3250, 7.7 IPM. Ang tagal niyan. Medyo may katagalan talaga siya sa totoo lang. So, ayun na lang, siguro dito na natin tapusin yung content natin and hopefully naintindihan nyo yung tungkol dito sa 3250 versus 4260 versus 4360. Ang panalo talaga dito ay 4360. So, kung gusto nyo mag-avail ng printer na ganito, nasa description yung link or pwede nyo akong i-message for YouTube voucher discount. So, lagi ko sinasabi, research is the key at wag na wag magpapauto sa mga nagtitinda ng mga overpriced printer na inuutulang kayo. Bye-bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama